Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambula sa DWIZ. Ikang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Si Boss Jonathan had to go collect pansit. Babanggit ko lang. Pupunta ho sa FFF. Ano yung babanggit? Yung nga, pinag-uusapan natin electronic vehicles. Eksakto, tama, nagda-dovetail yan. Right now, may maraming isang grupo malaking grupo ng mga motoring editors sa mga lokal na pahayagan natin at mga May motoring section yan. motoring sections, as well as mga business editors nandun ngayon sa Japan. Guest sila ng Toyota Philippines para ipakita yung mga bagong technology sa electronic vehicles. Si Ira Panganiban nga nag-post nakakita daw sila ng pabrika na bio-wastes, tama ba? Ang ginagamit. So, sabi niya baka pwede sa atin yan. Sabi niya, yung gano'n. So, sana yung mga ganyan magkaroon na nga ng di ba, yung future development para sa electronic vehicles. Ang Toyota ang largest selling brand Oo. dito sa atin. Okay? Laki ng budget ng trip Toyota, na yan. okay. Sa Toyota rin po, ang isa sa mga nakikinabang dyan sa car incentive, yung programa ng gobyerno na tawag CAR. Ano yung Parang car sabihin incentive? ba't sila pinakamalaki? Mitsubishi at saka Toyota lang ang nagkaroon doon. Doon sa program na yan, they enroll a certain model. Okay. Model. Model. Ang ganda na Modeling Okay. play. Tapos, yung bibigyan ng incentive yun. Dalawa lang sila na Anong criteria para bigyan ka ng incentive na hindi nakuha nung na locally produce certain okay. percentage. Ang laki po ng Ano yung incentive definition na ng nakuha. locally produced? Yun ang pinagtatanong Oo nga yan. Kung bang yung seat cover, pinto? kasama ba yan? Okay, ewan ko. No, it has to be an entire car, parts of the car, Parts lang. parts. Ang kanilang rational dyan, hindi, na binigay yan. Okay. By the way, lahat ng presidente may car incentive program. All right. Okay. Magmula pa noong panahon ni President Ferdinand Marcos. Senior. Tapos, si Cory, meron yan. Si FBR, meron. Lakas naman ang Oo, lahat. si ERAP, wala. Si GMA, kasi sandali lang si ERAP. GMA, meron yan. Si Pinoy, meron. Si Bakit parang Duterte, may wala. emphasis dun sa Pinoy meron? Bakit Hindi, may emphasis dun? basta administrasyon, merong car program yan. Duterte wala. Puro mga tax incentives yan. Ang dahilan ho natin para magbigay ng tax incentive, para ma-develop Yun, the ang objective. local Magkaroon automotive industry. Since the 60s, ginagawa na natin yan, 60 years na, meron ba tayong local automotive industry? Yung mga Ano? Barako, ay, nakalimutan ba tawag doon yung... Si Baron. Si Maron, ayan. Hindi nga local brand, pero imported po yung mga parts. Assembly lang yun dito. Yan ang kanilang sinasabi. Okay. Kailangan daw ma-develop ang automotive. 60 years na natin dinidevelop yan sa kakabigay ng mga tax breaks. Yan, dyan talaga ang daming daming krimen nangyayari. dyan. Simple Tax lang yan breaks na Para magkaroon ka ng media support, didalin mo sa Japan, ang mga media support. Ang media support. Oo. so Japan na. Simple lang yan Kamukha yung mga senador, nasa Spain. Pero sinong nasa Japan? Media support. Media support. Mga motoring editors and business editors. Yan na po. Because sila ang mag-herald ng good news na papunta na tayo dyan. Sa electronic vehicles. Kung yung mga senador nagpupunta na Spain, to make pronouncements. Meron din sila. Papunta na Tapos tayo dyan. humihigit ng Spain. Oo. Yung mga 500 PBA nga, nagpupunta ng Paris. Para, Revenge travel ngayon. Saka sa Hindi ba Japan, naiintindihan? para... Akala ko yung revenge travel, travel. tayo yung magbe-benefit. Pupunta sila sa Pinas. Ay. Hindi ko alam na yung mga Give and take senador. po yan. But did you hear, may sinabi
si Senator Migs, na nagkakagulo ngayon sa social media, saluting 500 years of friendship What's with that Spain. all about? Really? Tapos nakita ko yung mga post tuloy ni Sas, merong nando si Oo, very Jake- sarcastic. sino ba to? Sarcastic yung mga... Na ano? Paano nagsimula ba yan? Mawawala yung ano ko eh. Oo. Pero, sige. Nakita ko na lang yung mga reaction. Nagpunta kasi yung mga senador po sa Spain. Okay. At dumalaw sila doon. Ang kanilang gusto nilang magkaroon ng free trade agreement between the Philippines and the European Union. Okay. Bakit sa Spain? Kasi daw po, ang Spain ngayon ang nagpipreside ng EU. Kaya sila sa Spain nagpunta. Yan ang Tara. sabi ni Senate President Miguel So they Zubiri. went to Europe, to Spain in particular, kasi dyan ang, Free trade with European Union. because there's crafting a free trade agreement between the Ah. Philippines and the, free trade na naman. Free What? trade with Europe. How is this a good thing? It's a good thing because they can say something about the Going to donkey. Spain. okay. Achievements. Hindi na. So, Ang hirap ng mga tanong nitong abogadong to. Para ako nasa witness stand ngayon. kasi Cross-examination. we're celebrating 75 years of diplomatic relations with 75 Spain. years. Correct. Pero 500 years na raw. Sabi ni Senator Zubiri, let us build on 500 years of friendship and history. Tama yung history part. Friendship. Wag niya dapat isama yung friendship sa 500 years. Shared history daw yan. Because, Shared you know, culture. And shared faith. The foundations of our friendship are anchored on our shared history, our shared culture, and our shared Catholic faith. Imposed po yan, hindi yan shared nung umpisa. But we Pati are culture proud. nga, sinira nga yung local culture natin. So, Binarak nila. Parang yung ginawa nila sa Mexico. Di ba? Yeah, Pinagsusunog yung mga... very few history books actually talk about the enforced binyag, yung sa pilitang binyagan, which happened much later. Yung umpisa kasi ito trade eh. Of course, Spain came here and claimed the Philippines on behalf of the crown. Tsaka yung kasing conversion na sinasabi nun, much publicized. It didn't mean anything to those who were converted. Yeah. Nagkaroon ba sila ng teachings? Nagkaroon sila ng... Did they even learn Spanish? No, wala. or denied Basta that. nagpabinyag na sila. Ganun ba? Parang ritual. Ano rin, parang convenient. Parang Yung inom. iba, ha? Toast. Yun. Parang toast lang yun. So, for others, it was convenient. Kasi para makapag-trade, mas may malamang ka kung binyagan ka. So, at first it was that. And then later on, may discrimination pag hindi kayo binyagan. Okay. So, every Ano time po yan daw, papasukin niya yun. attorney? Parliamentary visit. Wow. May bagong term na ngayon. Gusto mo makita po yung liquidation yan. Diba? Baka naman saan galing po yan? May extraordinary funds din po kayo para dyan. Kailangan ng free Parliamentary trade. Yun na nga, di ba visit pa, niya? Lisa, investments, trade, agreements, wala ba? Free trade. Sure. Yun ang nilalakad Be daw able to nila. engineer these major deals. Ang mga Kailangan kasama natin po ba? dyan, si Senators Hindi makukuha Joel sa Zoom. Villanueva. Oh, okay. Joel Villanueva. All very Kamag-anak mo ba yan? Joel din. So naman first name yun eh. First name ba yan? Okay. Juan Edgardo Sani Angara. Ay, kaysa. Okay yan si Senator Sani. Okay siya. Grace Poe. Okay din yan si Senator. JV Ejercito. Okay din yan si Senator. Nancy Binay. Mark Villar. At Pia Cayetano. Maliit lang pala yung delegation. Ilan lang pala. Hindi naman pala lahat. Ilan yan? In all? Walo? Ilan? Teka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kasama si Migs. Parang 1/3 of the Senate. Ayan. Ikaw naman You have to strengthen trade relations. With the help of extraordinary funds. It's a theory. Grabe kayo. Bakit kayo mag-react? Nag-react nga si Senate President Zubiri dun sa Supreme Court. Nasabi ng Supreme Court,
Pero 500 years of friendship talaga. 500 Oo. years. Paano yung math nun? 1521 eh. Okay. So, Hindi, from nag 500 years na tayo nung 2021. Ganong katagal yung... So, 1521 friends na tayo? Oo, hindi naman tayo, Hindi tayo at war? considered friend. Ganon. So, yung independence natin noong 1898, ano yun, friendship over yun? Or temporarily over? Renewal. Ay, ganun Kumbaga pala sa kasal, may yun. renewal of marriage ba? Okay, sure. 500 years of friendship. Sure. Kaya kailangan natin magrevolusyon kasi kaibigan natin sila eh. Yeah. Isn't it logical? Hindi. Kahit yung yung mga sinasabi, some people are so accepting na nagpapasalamat tayo sa Spain dahil dinala nila ang Christianity dito. Really? How is that a good thing? How? Hindi naman daw po sinabi ng Supreme Court na hindi sila pwede magpatawag. Wala naman sinabi Supreme Court nga na gano'n. Hindi sila pwede. Yun ang sabi ni Subin. Walang sinabi. Hindi naman talaga sinabi yun. Ang sinabi, hindi nyo pwedeng pilitin. Actually, ang sinabi ng Supreme Court, there's no issue. There's no controversy. Are you trying to invalidate a law or a rule? No, you're trying to invalidate the memorandum of the President, which actually just reflected a previous decision of the Supreme Court. Na pwede naman sabihin ng Presidente, o ikaw, hindi kita pinapayagan. It's not about the Senate. Okay. So, medyo hindi yata niya nabasa ng husto. Yung ruling. Nasa Spain nga ikaw naman. BC. Pagbibigyan mo pag nasa Sa parliamentary visit, bakit ba? buti siya sa Spain lang. Yung iba dyan, sila nagpapatakbo ng gobyerno. Mas gusto ko na yung nagpupunta lamang sa Spain. Kesa lahat pinakikialaman. Parang lesser of two evils tayo dito? Hindi, sa Spain, at least, pagkaibigan tayo. Sa dati na nating 500 years of friendship. Oo nga naman. Merong positive. Stay positive, sabi nga. Parang COVID lang, Kesa naman doon sa lahat pinakikialaman. Ayoko naman nun. Kesa naman yung hindi mo alam kung legislative o executive. Mistiso po ngayon. Tisoy na. Combined na yan. Balang araw, malay nyo, maging judiciary din. Well, you never can tell. Diktador na ang dating, no? Ay, naku po. Ayan. Sabi, ang gusto raw po ng tourism. Nagpunta kasi sa South Korea ang ating mga Tourism Promotions Board. Okay. Government yan, di ba? Pumunta saan? South Korea. South Korea. At nagbebenta po ng... Sabi sa revenge travel, Lahat nag-isibiyahe yan, May Spain. Okay. Okay. Sa South Korea. At Your tax pesos at work. Ayan. Okay. At doon po daw, gumawa sila ng kauna-unahan na roadshow sa MICE. Ano ba yung MICE, para Joey? Meetings, Incentives, conventions, exhibitions. Yan ho yung mga grupo na hindi naman sila turista. Mag-organize kayo ng event dito sa Pilipinas, and therefore, yung mga sasali doon sa event na yon, magiging turista na rin. Kaya nga yung mga bagong hotel na makikita nyo sa Visayas, sa Mindanao, may conference room sila, may mga conference halls. Oo, kasama. Yung Rotary International sa 2028, malaki yun Umaabot yun na mahigit sa 30,000 visitors. Dito sa ating gagawin yun. Matindi ang bidding dyan, parang Olympics yan. Nagbibidding yan. Yung mga ganyan MICE, okay? Yung Tourism Promotions Board, nagpunta raw sa Korea at nag-promote sila ng MICE. 1 linggo sila doon ng roadshow. Sabi po, kasi kilala raw po ang Pilipinas sa Korea. Alam nyo, kahit hindi kayo mag-promote ng MICE dyan, ang pinakamalakas natin.
Oo nga eh. Tourist dito mga Koreano, package. Lalo pang pinalalakas. Ganon? Oo. Look at it from the positive side. So, sinwerte daw po at nakapagtala sila na mahigit kumulang sa ilan ba to? Baka naman nakatala na yan dati. Nakatala na yan dati. Nakapagtala. Ano ba siya? Mahilig mong word. Reiteration. Reiteration. Hilig natin sa reiteration dito sa gobyernong to. Ano ba yun? Iterations and reiterations nga eh. Reiterations. About 600 Koreans daw po Ang ang interesado na. dyan sa mais. Dami Mga 600 associations yan, bro. Hindi Agencies. Ayun. Ayun naman. Kasama na dyan po mga bangko, credit cards, credit cards, cosmetics, cars, information technology, e-commerce, financing, investments. Ayan. Nag-attend daw po ng roadshow. Ang ibig sabihin daw po niyan, may interest sa Pilipinas. That's good. Diyan sa Korea. 600. Ilang kaya doon ang nakuha nila? Ano ba to? Interest pa lang, ganun. Interest pa lang yun. But then- Hindi nga interest eh. Yeah. Nag-attend. Nag-attend. Halimbawa, Kumuha ng brochure. Kumain ng pagkain. At Clerk ako ininom yung kape. Masarap Clerk yung ako ng buffet. bangko. Pwede kong puntahan to. Re-register ka doon. Conrad Manalo. Kasi ka nagtatrabaho, sasabihin. Yun na yung database. Landmark ko. Yun yun. Yung kumpanya na yun, kasama doon sa 600. Alam mo, mas madali yan eh. Sa kultura ng Korea, yung bigayan. Yan. Okay. Sisilipin yung card. Ayan na, 600 cards yan. Pero you know what, to be fair, the Tourism Promotion Board, yan ang trabaho nila, bro. Yung out Totoo. there, diba? Attendees conventions, and or kaya sila mismo Mag-organize ng mga convention. mag-host. Pero kailangan may cost-benefit din yan. No argument. Kasi, So- alam mo, pinatataba nila yung results. Which is understandable. Kasi gumastos sila dyan eh. Kailangan Grabe ka patabain. naman salita. Pinatataba. That's a terrible... Kumbaga sa baboy, dapat pataasin mo yung weight niyan para Nakatala na. Parang pinalalo mong... Pinaganda yung pagkakatala. nakatala sila ng 600 daw po. Kaya daw po ang Department of Tourism, sobrang na-inspire. Sabi po ng USEC, Verna Buensoseco. Kaya they're now finalizing an action plan. Tintek ka action plan yan eh. Para sa mais. I-roll out nyo na. Huwag na tayo mag-finalize pa. Finalize muna bago i-roll out. May proseso yan. Masyado ka naman adelantado, advance. Kailangan daw umabot po ng 25 billion ng ating revenue sa mais. Okay? By 2020. Ano ulit? Meetings? Incentives. Conventions, exhibitions. What are incentives? Halimbawa, yung kumpanya ko, may magbibigay ako ng pabuya sa aking mga empleyado. Pero kayong trip to Jerusalem. Trip to heaven. Madalas yun. Ito, trip to... Top sales, ko. Ayan, mga kaya incentives yan. Okay. So, meron na raw It's a po... big industry actually. That's why they have to finalize the action plan. Yan. 25 billion pesos na raw a year. Sa 2030. Konti na lang yun. Mga 6 years from now. Oo. 23 na ngayon. Meron daw po silang Tourism Strategic Action Plan sa mais. Magpre-prepare sila. Magpe-prepare pa lang? They're finalizing an action plan. Akala ko ba nag-abroad na sila? I mean, ano pa lang yun eh.
Na. Yung tourism promotions yun eh. Ito, DOT na to eh. Oo nga. Plano nga. The right hand does not know what the left hand is doing. Okay, so Ganun dapat yan. Kailangan compartmentalize yan eh. favorite word ng DOT ang plan. Planning to plan. Finalizing Finalizing an action plan. Finalizing. Baka may strategies pa dyan. Yan daw po, pangako, handa na by the first quarter of 2023. O parang 2 taon in the making. Kasi umupo sila, kalagitnaan last year, hindi natapos yung action plan ngayon. By first half of next year. 2 year, 2 year to finalize. Meron na raw hong roadmap dyan. No, 2018. O, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 na taon. Meron na raw hong roadmap na nagawa sa MICE in 2018. Kanya lang, tinamaan ng pandemic. Okay. So, hindi pa raw po kaya yung target by 2030 because of the pandemic. Galing nitong pandemic, ano? Karoon tayo ng So, yung 2030 na deadline, mapupushback ba yan? Yung deadline na yun? Hindi, pipilit. Yung target pala na yun. Kaya they're finalizing an action plan para makuha pa din yung 2030 despite the pandemic. How the hell are you going to do that? Don't ask me, my God, ako, I'm just reporting eh. Don't shoot the messenger. Why not? You will give a big discount. Who else will I shoot? Nagre-report lang ho ako rito. Okay. Dapat daw, top 10 na tayo sa mga international congress and convention by 2030. Siyempre, wala na kayo dito eh. Okay, sure. Pero alam mo yung Korea, halos na master na rin nila yan. In convention, pare? Yung mga Jeju Island nila at mga... Sabi mo, they are Jeju able to Island. Ay, siyempre. Dati isang spit of land lang yan. Yeah. Yung sa akin eh. Tapos, Pinaganda na? Oh. wow, may malaking highway, may train station. At saka ang tourism nila, Tapos, ang grabe. Oo. Talagang nag-exert sila. They're allocating a huge part of their budget. Kasi kaya binago nila din yung kanila approach sa culture. Okay, yung modern, yung pop culture and everything. That's why you have the K-pop, you have the telenovelas and everything. All nakapackage yan doon sa kanilang push to become a tourism center. Kasi may inherent advantage yung Korea, may sariling culture eh. Di ba? Marami kang... and even if they don't, ito, minsan mayabang tayo na. Minsan, Nakita ko, sabi ko, ano ba yan? Yung architecture, parang ano ba, the word is faux, yung faux, pero lintik naman, ilang building, ilang acres, tapos talagang nagdadatingan talaga yung mga tao, no? Mga tao. And they're paying through the nose to be there. Nga lang, pagbayad mo, libre na yung pagkain. Yung ganun ba, ang galing nila sa ganun. Package deal. Magaling sila. So, to help with the faux, basta dumarating, it works. The numbers are there, hindi walang finalization o action plan ka nga. Well, anyway, tapos ito tayo on the other side of the coin. Inaano naman natin sila, ina-attract natin sila. So, ang problema dyan kasi, kailangan mo pa rin ng airport somehow para ma-achieve mo yung mga target na yan. No? Yung efficient po plus the... Habang wala airport, mabuti ng may plano na para pag dumating yung airport, wala pang plano. Ikakasa mo na lang. Wala pang plano. Finalizing an action. Here I am, I'm trying to be Masyado nga advanced, pare. Finalizing pala. Nega kayo, nega. Nega? Oo. Sige. Thank you. Ano, gusto nyo? Puro bola? Di ka pa nasana. Ang sinasabi nga ho namin rito, kailangan nga na ating kumilos na madalian. Dahil nagkakandahirap-hirap ang mga kababayan natin. Therefore, may responsibility ang ating mga government officials na bilis-bilisan ang pagkilos. Binibilisan nila yung pagplano. Bakit ba? Okay. Pero kailan lang inumpisahan? Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa
DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Joel Laksamana, ako po si Trixie Cruz Angeles. Whoa! Meron akong dahil sa magkakaroon na, dahil sa magkakaroon ng tourism. Yeah. Magkakaroon ng plano. They're finalizing action plan. Ilang taon na nilang finalize yan? 2018 nga yung action plan. Okay. Yung plano, panahon pa yan ni, what's her name? Si Tulog Girl. Sino to? Yung matagal, tulog na tulog. Yung, late na magising sino. Yung panahon pa niya, 2018. Basta the former Nasa DOT monetary board niya. Yes, I know. Nasa BSP ata. I know. Basta siya. Her. Oo, 2018. Magagawa na raw Hindi naman niya. yan si Berna Romulo. No? Ayun. By 2024, magagawa na raw finalize na yung action plan sa MICE. 6 years. Lang! In the meantime, In the meantime, wala pa naman tayong airport eh. Kaya okay lang papetiks-petiks muna. Pero nangangako po ang Civil Aviation Authority na handang-handa na sila para sa putok daw ng mga airports ngayong undas. Dahil maraming babiyahe. Handang-handa na sila. Kayang sino ang handa? ang si CAAP, Civil Aviation. Hindi ba dapat lang? Ha? Ina-announce ba yan? Is this out of the ordinary? Yan sa DOTR yan, yung announcement. CAAP? That's par for the course every yung... Dahil daw po, ang kanilang instruction, walang magbabakasyon na kanilang mga empleyado. That's Yun ang paghahanda nila. That's a big comfort. Pare, sobra ka na. Nandun sila lahat sa help desk sa mga Walang bakasyon. Hindi mo ba alam, lahat ng tao nagbabakasyon, undas? Tapos sila hindi. Ang mga kaap magsasakripisyo, wala magbabakasyon. Para maging handa lamang sa... At ang expected daw po na pasahero, ngayong undas, aabot sa 30 million. Okay. Grabe pala yung pag wala ka na talagang maisabi, sasabihin mo na hindi kayo pumayag na mag-vacation leave or any leave yung mga tao ninyo. Naghahanda kami sa attorney naman. For lack of anything else to say. Hire kasi kayo ng 28-man PR team. Yan. At saka po, yan. So wala silang bakasyon. Maganda sila. At ang kanilang heightened alert status sila. The way that Di ba ang airport laging heightened alert? yung mga airport, seaport, sa mga bus station, usually ganyan, tapos iikot sila kasama yung mga media para ipakita. Bakit kailangan sabihin na we are ready? Is this supposed to comfort us? That they're ready? That they have actually done something? Sumasama po loob. Ayan na po. Sumasama po. Teka. Kasi hindi po ready ang aking mga... Kulang yung costume mo. Walang chaleko. Wala kang chaleko. Kaya daw po heightened alert, security personnel on duty, yan ang mga measures nila. Hindi pa dapat lang. Ha? Hindi pa. Undas eh. Okay. To ensure safe, secure, reliable, and convenient air travel for passengers. They really trundle that whole slogan. Ang dami nun Canard. All 12. I am running out of cliches. Yan yung nila ngayon. Yan yung ito po yung press statement to ensure safe, secure, reliable, and convenient air travel for passengers. All 12 area managers handling airports with commercial flights nationwide shall ensure the maximum deployment of service and security personnel. Thus, a no-leave policy will be implemented during the period. Grabe, accomplishment yan. Grabe kayo, ha?
Sobrang stricto nyo. Nayinig kami naman. Grabe kayo. Why you so strict? Aside from that, attorney, Hmm. ang kaap daw po humingi, nag-request sa mga airlines na magdagdag ng empleyado, ng personnel dahil sa dadami raw ang travelers. Diyan sa panahon na yan. Kailangan nila mag-request sa airlines. At yan, accomplishment nila na nakapag-request sila sa airlines. Grabe. Tingin nyo ba tatanga-tanga yung mga airlines na yan na maraming pasahero hindi magdadagdag ng personnel? You even have to request them to increase their pa. Kauli-ulihan po. Naglabas na raw sila ng advisory sa mga pasahero na aga-agahan nila ang dating sa airport. Diba ayos Tinuruan pa tayo. Maski wala pong advisory, wala force to good Alam nyo, connect. 33 hours before na nga kami nasa airport. 33 hours? Hindi, 3 Pinapalahanan lang kayo. 3 to 4 hours. Minsan, pagkapraning kami, 12 hours nandyan na sa airport. Tapos, Yung mga nagche-check-in muna sa malapit na hotel Correct. para hindi ma-traffic. Tapos, magbubukas yung airline counter ng 2 hours before. Salamat. Pero Perfect niya. mahigit sa oras ka na nakapila. Yes. Sa haba ng pila, 3 lang yung nasa counter. Pero syempre, you're not concerned about those things. Hindi kayo concerned dun sa mga traffic, sa inconvenience namin sa loob ng airport. Hindi basta ready kayo with a no-leave policy. Uy, salamat. Naibsan talaga yung paghihirap namin dun sa airport. So, Salamat. additional 10 million Ang mahal pa ng pagkain ninyo, by the way. Aling siyang pagkain? Sa airport. Hindi, kasi mga concessionaire yun. May pat. Ikaw naman sa atin, VIP yung mga concessionaires. Yung airport natin, puro concession yan. I know, laki-laki ng bayad tapos ang liit-liit ng pagkain. Yung yung iba diyan, yung mga may franchises sa labas, pag kinumpare mo, kunwari magdala ka ng sandwich nila sa labas. Chicken sandwich o hotdog. Tapos yung sandwich nila sa loob at ipagdikit mo, talagang noticeable yung difference. Pati yung kunwari yung palaman, i-check mo, bilangin mo bawat hibla ng kani na dyan. Hoy, nako. Bilangin mo yung number of leaves ng lettuce nila. Nakakaloka. Pero Pagkain pa talaga. kaya nga, kailangan magdagdag ng personnel sa mga airport kasi marami. 10 million additional ngayon, So, talagang wala na yung may revenge travel din domestic. Tayo. Meron din talaga To be revenge fair, travel domestic. Pero yung papasok dito, hindi tayo... Kahit ang mahal-mahal. Nagreklamo mga ampas lupa katulad ko. kasi Mahal wala... kaya ng mga hotel. Mahal-mahal ng everything. Yung mga umuwi na yon, yan lang yung kanilang window para makapagbakasyon at umuwi sa mga halimbawa, mga magulang, pamilya, mga ganyan. Kasi ang haba ng bakasyon. So yung 31, ililive mo na rin yon para meron ka 6 na araw. Ganun na nga mangyayari dyan. Yeah, so yan po ang window nila. Kaya marami talagang bumabiyahe. Pero ang sasagupain mong hirap dyan, halimbawa airport or mga bus station, naku po. Speaking of bus, singit lang ako kasi yung isang listener natin dito sa YouTube, si Romnick Fulay, he's on a bus going to Legazpi. Now? At yung driver, ang nasa radyo niya ay tayo, Karambola. Hoy, So yung doon sa bus Hi. driver, itong Hi. Rosing bus na biyaheng Legazpi City to Naga City and vice versa, nakikinig sila sa Karambola. Binabati namin po lahat ng inyong mga pasahero. At lalo na kayo, mamang driver, for having Karambola on your radio. Mamang driver, nag-drug test kayo dun sa bago umalis, Nakalista ka ba dyan sa subsidy? Oo Baka nga. hindi ka Sa ma- subsidy pa Ligtas, more. maayos at maasahang pagbiyahe. Ang provincial buses ba kanina yan? LTFRB yan. Yes, yeah. yes. LTFRB yan. So, happy listening po. Uulitin ko dito sa Rosing Bus na biyaheng Legazpi City to Naga City and vice versa. Kasi ang sakay ninyo si Romnick Fulay na madalas nagko-comment sa aming YouTube. Pabalik daw siya ng Legazpi papuntang Bicol University. Hindi sila nanonood ng Netflix, tayo ang pinanonood. Okay, pinakikinggan, ayos.
Okay. Salamat po. I have a safe journey. So, merong wifi itong si Mamang driver. Rosing Meron, bus ito. Galing, ha? Diba? Galing. Baka Additional- nagising bigla yung mga pasahero ninyo. Aircon pa siguro yan. Oo. Pag nagbibikol ako Ligaspi. at nagbabas ako, yung nakahiga. Oo. Doon tuwa ako doon. Sa Nakahiga? Oo, meron ganun. Meron ng Table yan. Yes. Ano yan, double deck? Dalawa yung higaan. May taas, may baba. Ah. Tapos may wifi. So, pahinga-pahinga ka. Okay ako sa ganun. Tama. Oh, yun daw pong related din to sa transport. Yung mga riders po, food delivery drivers. Okay. Nagbinago raw ng Grab ang kanilang fare matrix. So, nagprotesta po yung mga daan-daang mga delivery riders. Diyan sa Quezon City. Kasi daw ho, binago, tinaasan ng Grab ang singil sa kanila. Okay. Ibig sabihin, nabawasan yung kanilang share. Ano ba yung fare matrix? di ba partners ang tawag sa kanila? Binawasan ng Grab yung kanilang kita. Okay. Napakaliit na nga raw, binawasan pa ngayon. Kasi daw, sabi ng Grab sa kanila, kailangan yung karagdagang bawas sa kita nyo para ma-maintain daw yung Yung app. Grab platform. Oh, yung platform. Magastos pala mag-maintain. Monopoly na nga kayo. Si Trixie naman eh. Grabe. Namumroblema nga yung Grab eh. Hindi na nga ako mag-order. O nga, yung protest na ginawa nung Sunday at Nung weekend. Tomas Morato. At hindi pa tumitigil. Hindi pa. Sabi nila, sabi To nyo na maintain the platform, to ha? maintain. Binawasan pa sila. Sabi nila, elite na nga ng kita namin. Ngayon, Hindi kasi pwede i-maintain yung families nyo, yung yung platform. hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede yung ikinabubuhay nyo, yung ganito. Lakas ng loob nyo. Mga gusto nyo kumita. Sobra naman kayo. Paano naman yung Grab? Paano naman yung Singaporean na may-ari niyan? Di ba? But teka, partners na ng pamahalaan yan. Para, di ba? Para? Ano? Nag-press-code Kayo pa nga naman. sila eh. Malacanang, di ba? Bakit monopoly? Ayaw nyo meron daw financial difficulties ang Grab. Yun ang Okay. sabi niya sa mga riders. Kawawa naman sila. Financial difficulties. Sabi ng mga riders, kaya pala ang mga endorser nyo, Yun. puro mga mamahalin. Abe, Such Kasi as, sino bang endorsers? ng high Grab? caliber endorsers. sino ba ang endorsers ng Grab? Sino nga? Wala akong kaalam-alam. Sino? Pero yun nasabi ng mga rider, di ko alam eh. Mario-Joseph. Alam mo, yung Grab, talagang may, Ngayon pa may talaga. public relations issue pa yan. Nakwento ko sa inyo, a month ago, nag-offer sila mag-host. Meron silang PR team eh. Mag-host ng 28 isang people din. kapihan, media kapihan dito sa Metro Manila. Okay. Di ayos na sana, na-set up na. Yun nga lang merong... Parang dialogue. Ganyan. Oo, hindi naman. Sabi, walang dialogue. Samahan lang. Just samahan. Tapos may kondisyones, sabi nung PR, no hard questions, please. Bakit meron taong taga-Grab? May darating daw, nakasabi nila. Executive. No hard. No hard questions. Siyempre, merong ilan doon na talagang, hindi naman, Sa madaling sabi, hindi nagpapakain naman okay lang kami. pakainin mo, okay pakapihin. Nagpanting yata yung tenga nung Bakit may no hard questions. Alam mo, Pinagsasasabi kayo mo. nandun. Ayun, nagkasagutan, doon may chat group. Lalo Tumatras. Tapos ayun, kumalat na. Kasi ang Grab, ayaw nilang humaharap sa media. Eh. No Kailangan hard may- questions, Grab. Oo. Tsaka ito daw one way. In-impose na lang sa kanila ni hindi sila... Walang dialogue, walang kahit Wala. And they're called partners para hindi nag-consultation sila ng mga They're rider. called partners so that Kaya they naman don't pala become magrarally. Hindi, employees. Mga yan. intindihin niya, kayo naman dalawa, intindihin niya rin ang Grab. Okay? Ang Grab, bakit sila yuyuko sa mga riders na yan? Kaya nila makapag-appointment sa Malacanang with the President. Escort pa nila yung isang cabinet secretary. Sino kayo? Secretary. diba? Sino kayo? Rider lang kayo. Kami, Pero hindi- nakakausap namin ng Presidente. In-escort, Partners sila. Partners. Para hindi sila empleyado. At hindi kailangan bigyan ng mga benepisyo. Kung partner mo, you inform them kapag meron kang move. Yun na If nga. you look at them as your partners,
Hindi. Magka. James Reed. Reed. Tama ba yung pronunciation? James, ano? You know James what? Reed. Monopoly na rin lang. Hindi mo na kailangan ng mga key bakit ka opinion nagdadala? leader. Bakit Basta ba? ano na. Yung Hindi mo kailangan ng i-push mo endorser. sa mga rider Isa mo. ka lang eh. Kasi kung yung mga rider mo masaya, mas maganda pa serbisyo eh. Oo, matutuwa pa yung mga customers. Correct. Ay, nako. Dati talaga, para sa akin, tuntua ako dyan nung pandemic, nung lockdown. Oo. Pero na-realize ko, every time mahal pala nito, mahal ng patong. Hindi. Oo. Okay, ang sabi po ng Bureau of Local Employment, okay, kung ayaw niya na maging rider, mahataas daw ang vacancy sa mga call centers at saka mga domestics. Ang pinakamataas na vacancy mga helper po, call center agents. May almost 6,000 sa helpers, domestic, at saka almost 5,000 sa call centers. Ang dami raw vacancy. Sa call centers nga. Bakit? Bakit naming vacancies? They're Ma- expanding or Expanding at saka mataas ang ano dyan, ang turnover? turnover. Oh, okay. Kasi ano yung lifestyle yan. Sa gabi kayo nagtatrabaho. Joe, so, yan po ang sabi. Kung kayo naghahanap ng trabaho, Maraming openings. Dyan ang opening. Kasama rin dyan yung mga factory, production workers. Marami rin vacancy daw dyan. At saka, customer service assistants. Ito yung tinatawag natin sales girl. Customer service assistants. assistants. Mataas din daw ang vacancy dyan. Kasi retail. Malakas ang retail sa atin. Okay. So, nandiyan puro services. Well, yung factory, Maganda hindi yung natin. ratio niya sa height at weight at yung maganda yung dental. With pleasing personality. Personality na hindi naman. Ano kaya yung standard ng pleasing personality? At least siguro hindi ka masungit. What part of me do you have to please? Ako sa akin, si Trixie will qualify for pleasing personality. Yan. Magaling magtago. Later na lumalabas yung Pangiti-ngiti sungay. lang. Pero wag ka magkakamali, upakan ka niya. What? Bait-bait mo no? Oh, para ka nga santa eh. I'm so sweet. Alam mo, pag tulog si Trixie, ang bait-bait, hindi nang-aaway. Kala nyo. Aha. Hindi, mabait talaga ako. Speaking of bait, well, sorry, I have Okay. to bring this up. Parang napaka-combative yata ng ating mga ilang sekretary ngayon. Gaya from Secretary Gibo, tapos si Secretary Jonathan Malaya, yung tungkol sa West Philippine Sea. Aggressive. Aggressive. Hindi man combative. Well, Aggressive. sa akin nga, Kahit Tough mga talking. calls. sa akin nga, hysteria na eh. Yung ganon. No, I find marami it nagtatanong unusual eh. that Oo, they're continually allowed to talk. May policy si Presidente. Government has to speak with one voice. Okay. So the President sets, lalo-lalo na ito, foreign policy. Oh, okay. Yung Presidente ang magsasabi kung ano yung foreign policy. Even the reaction should come from the President. At pag meron diyang nagsusutil, may humahampas dyan dati. Bakit ngayon wala? Yun yung tanong. Oo. Bakit hindi... Parang meron na atang ibang in charge Sa gobyerno? sa galaw ng administrasyon. Okay. Posible. Meron na ata. Wala namang accountability. Kumbaga, labas siya doon sa line function Oo. ng executive. Pero, kumbaga, parang siya yung kinakatakutan ng mga cabinet members. Kasi, tama. Yan ang bali-balita. So yung mga cabinet Nasa malapit members, na dun malapit. parang sa kanya halos report o in a way. May tendency Kasi na hindi mas na- makinig sa kanya. Kasi halos hindi na daw nagka-cabinet meeting from time to time. Wala cabinet. Anong Walang halos? cabinet. Wala. Wala. Once lang being na nagka-problema dun sa ano. Well, pero ang presidente po, kinakausap one-on-one yung bawat department. Halimbawa, kahapon nga, yung si Lutilla, nakipag-meeting. Dukol nga dito sa fuel. It's a big problem. Yes. Yung fuel na yan. So, ano mga measures?
kanina, diniscuss na natin, yung subsidy Okay. na i-institutionalize na raw kung sino mga agencies ang responsible sa listahan. Okay. Okay, kasi puro delay ang inabot ng pagbibigay ng subsidy noon. Yun ang report niya. Tungkol sa actually paano mababawasan ang problema ng fuel, kasi hindi lang ho naman mga public transport, yan lang ang binibigyan ng subsidy. Yung mga ordinaryong tao na kailangan gumamit ng sasakyan, namumroblema din sila dyan. So, anong solusyon naman para sa kanila? Di ethanol. Babawasan ng by 1 peso per liter. Okay. Napakahusay, di ba? Bakit? Bakit hindi hindi man lang natatalakay ang pagtanggal ng taripa ng oil na nasa batas naman pag umabot ng 80 pesos per barrel? Kasi habang tumataas yung presyo ng fuel, tumataas din yung tax, excise tax. Kasi yung excise tax, so percentage yan, hindi siya specific amount. Halimbawa, ang specific amount, sa 100 piso, 10 piso, ang iyong babayaran tax. Kahit maging 500 piso yan, 10 piso pa rin ang babayaran mo. Yun ang specific. Ang excise po, based on value Percentage ad valorem, kung tawagin. So, percentage po siya. Pag tumaas, So, kung 10% ng 500, 50 yun. Okay? Versus 10 lang kung nasa 100 ang presyo. So, habang tumataas yung presyo, tumataas din yung tax. Yun po ang sinasabi ngayon na mga kumpanya na nasasaktan na rito, baka hindi ba pwedeng, kung hindi pwedeng tanggalin, bawasan yung tax na yan dahil sa hirap-hirap. Kung kani-kanino nagbibigay ng tax breaks, kung kani-kanino nagbibigay ng ayuda, itong mga to, pinaasahan ho natin yan sa production. And yet, sila yung huling-huling makakakuha ng measures if any. para makasurvive. If any. Hindi ho mayayaman yan, mga small and medium scale enterprises na tinatamaan na rin itong fuel na to. Walang subsidy ang mga yan. Alam niyo yung mga ganyang statements applies not just to the transport sector. Puntahan mo na yung agri. Yes. Puntahan mo na yung finance. So that's why I was surprised na sa dami-dami ng na sinabi sa press conference nung pinakamamahal ni Trixie na Department of Energy. Hindi man lang nabanggit yung tax on oil. 'Di ba? Bakit takot sila? Kanino? Hindi, ang tanong is, di ba DOF na yung nagsabi even before na Hindi we pwede. can't afford So, you can't afford to obey the law? So, ibig sabihin... It's a matter of affordability pala. Oo, hindi, tsaka suggestion not the lang law. naman kasi yung batas eh. Ayun, hindi naman reglamento. Parang ganon. Samantalang they deal with realities. Ayan. Ganun lang yun, bro. The reality is, nagugutom ang mga tao. Well, survival ho ang pinag-uusapan ngayon ng mga maliliit na negosyo. And by the way, ang mga maliliit na negosyo, they account for a huge part of our economy. Wag nating bibiru-biruin yung mga yan. And they answer for all the transgressions of law. Di ba? Higpit-higpit ng implementation ng batas pag maliit ka na negosyo. But the bigger you are, the bigger you Ang justification nila, maliit lang naman daw yung portion ng cost ng mga negosyo. Maliit lang yung portion ng fuel. Yung liit na yun can mean a matter of can mean life or death Alam, for pansin these ko. enterprises. Alam ko yun doon, pansin ko. Kasi medyo reality hits na ngayon by this time. Nung una, nung pinag-uusapan natin yung pagtataas ng presyo, lahat. Yung sabi, paano hindi tataas ang presyo ng pagkain ay mahal ang fuel, ganyan. So, tanggapin nyo na mahal talaga lahat dahil mahal ang fuel. Okay?
Ngayon, hindi na lumilitaw yan kahit sa mga tolls, hindi na kasi nag-work. Kasi kahit yung mga tolls natatamaan na rin ang taas ng presyo ng lahat ng Alam na rin bilihin. na, nararamdaman And na. Oo. alam na rin natin lahat na oo, mataas ang presyo ng fuel, pero may mga ways na ma-mitigate yun. Katulad ng, hello, sundan natin yung batas sa excise tax. Aha. 'Di ba? Una pa lang yan. Doon sa agriculture, bakit imbis na ayuda, buhusan na lang natin ang government incentives para meron tayong mga may competition Hindi doon nga, sa post-harvest. Ang pinagtataka ko, bakit pagdating sa agriculture, sa baboy, Oo. in particular, ready kayo na babaan ng Ng taripa. tax. Pero pagdating sa Sa fuel, hindi pwede. Doon ako, kasi walang lobby sa fuel. Bakit? May naglalabi ba na ibaba ang malakas na grupo naglalabi? Wala. Sa pork meron. Tanong natin dun sa Yumita. na Kaya So nga, kung sino ho ang policy ng gobyerno, adjustable. Depende kung sino naglalabi. Yun ang hindi maganda ro. Kung ito ang kailangan gawin, whether or not, tatamaan yung government revenues. But in the long run, mabubuhay yung mga negosyo and therefore, Correct. makakabawi ang gobyerno sa revenue. But hindi natin dinidiscuss yan. Why is it a closed topic? and bakit hindi nila, they don't deal with the stickiness nang binibigay nilang ayuda? Bakit parating, well, sige, kada problema, ayuda. Okay. Well, ayuda is the most convenient. It's also the stupid. And it's also popular. It's popular. Popular. Yeah, right, Popular whatever. solution, Ika nga. Pero we don't get huge benefits from it. No. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Antabayanan susunod na programa, Ronda Pilipinas, with award-winning journalist, Yun! Dennis Antenar Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.